Buhay, tama. Magandang hapon po and tulad naming lahat ay very excited po kami na mapanood natin sa wakas and all together. So, inaasahan po namin na mararamdaman po namin ang suporta ninyo to get this out. Please tell all your friends and family, and I believe after watching mamaya, lahat po tayo ay magiging mas vocal to represent each and every Filipino, lalo na sa ongoing situation natin, alam natin na lahat. And I hope that we all leave this place as a Gregoria de Jesus. Thank you, Andres Bonifacio. And of course, dito po sa pelikulang ito, no, may mga iba't ibang mga Gregoria de Jesus tayong makikilala. Pero simulan po natin sa younger Gregoria de Jesus na si Miss Elora Espano. Ayan, so maraming salamat po sa pagsuporta at pagdating dito at samahan kami ngayong gabi, hapon, o whatever. Pero ayun, maraming salamat sa mainit na pagtanggap. At sana magpadayon tayo after natin panoorin ang pelikulang ito. Magpadayon tayo sa mga aral na ibinigay ni Gregoria. So maraming salamat. Thank you, Miss Elora. And of course, the matriarch, the wise Gregoria de Jesus, Miss Gina Pareño. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa wakas, mapapanood din mo rin ang ginawa ng pelikula. Ako, hindi ko kayo magsisisi kasi talagang iningatan namin maigi ang paggawa ng pelikula na ito. At natutuwa ako at kasama ko kayo ngayon. Malaking bagay po sa akin ito. Salamat po. Maraming salamat po, Miss Gina. Ayan, end of... Napakaraming tanong ang nilalaro sa isipan ko, pero siyempre ayoko nang monopolio yung pagtatanong. Pero uunahin ko ang tanong ko kay Ellen Kevin Marfil bilang producer. Dahil 12 taon ang hinintay mo bago mabuo itong pelikula. Nung nagkaroon ng yung nabitin, no? Nung nabitin yung produksyon bilang producer, no? Ano ang naglupaset ba? Naglupaset ka ba sa Ines? Naiyak ka ba? Nagkaroon ng bagong mga motivasyon, bagong mga plano tungkol doon sa pelikula at talagang hindi naisip mo ba na huwag na ituloy o ipaglabang muli yung ganong mga samot-saring mga alalahanin. Ano ang talagang nangyari ng mga panahon na yun? Okay. Salamat. Can you post the poster I said? Baka ma-monopolize ko rin, no? I'll try to keep it short. 12 years ago, that was 2013, 150th yun ni Andres Bonifacio. 150th. Okay? Sabi ko, alam ko magkakaroon ng pelikula. Pero sa dinami-dami ng mga pelikulang historical, naisip ko, parang lagi yatang mga lalaki yung nanunguna sa mga historical films. Hindi ba sa pagbubuo ng bayan, hindi ba kasama ang mga kababaihan? Even then, that was already my question. So, naghanap ako kung sino ba yung pwede kong pag-aralan, no? So, I thought of Gregoria de Jesus kasi siya yung asawa ni Andres Bonifacio na father of Philippine Revolution. Bakit wala akong alam doon? Diba, alam lang natin yung umikot-ikot siya sa bundok, hindi niya mahanap yung kanyang katawan ni Andres at saka yung walang lihim na di nakakayat. Parang namatay na rin siya, we didn't know anything. In fact, up to now, if you go to schools, hindi siya kilala. Pero nung inaral namin siya for 2 years, Mr. Thank you for that question. No? Namangha ako. Sabi ko ba, why is she overlooked? Napakagaling naman niya. Malalaman niyo yan. Thank you for coming and I hope you will all stay. Kasi ang gusto ko siguro yung makilala siya, makilala niyo siya. Kasi footnote lang siya sa mga history books. Di ba? Pangalawa, kung naglupasay, hindi pa ako naglupasay. Kahit si Jeffrey, kapartner ko yan, naglupasa nga kami pareho ng pera. We were always thinking, magagawa namin kahit paano. No? Pero I will tell you something, no? Baka hindi kayo masyadong maniwala. May esoteric, no? Mayroon akong kaibigan, actually tatlo sila, nung nagsabi sa akin, yung isa,
gusto ko na mag-give up, sabi niya, wag. Ha, esoteric to. Maririnig yun ito sa movie. Sabi niya sa akin, wag. Inihila niya yung tenga mo, makinig ka. In fact, tonight, may darating dito, isa rin siya, who approached me and said, I talked to the dead. Alam mo, pag gano'n, syempre kinakabahan ka. Tutuloy, marami pa kayong makikita ganyan, no? So, nandun ninyo, no? She has this voice that has to be heard. Okay? Nung hindi kami nanalo sa festival, alam niyo na siguro yun, syempre, hindi nga kami napili. No? Hindi kami napili sa festival. We had a big budget commitment. Nung nawala yon, syempre nakaka-depress, no? So hanap-hanap rin rin. I even gave it to a woman director who had a producer pero hindi natuloy. No? Pero sabi ko, ayoko na rin maghanap ng mag-pro-produce na baka, kasi nag-give up nung hindi nakapasok sa festival eh. Kasi alam niyo naman ang festival natin, that's where the money can be made, di ba? Sabi ko, yun talagang naniniwala din sa project. Kaya it took also 12 years, no? Kasi hindi ko na alam kung anong format, kasi pag feature pa rin yung film, magastos talaga, no? So at first, I thought documentary, okay? Pero ayoko yung straightforward na documentary kasi hindi ganun karami ang nanonood noon. Kasi gusto ko talaga marinig ang boses niya. No? So, naghahanap rin ako kung ano yung treatment. And then, I met Arjan Mar Rebeta. So, nag-pitch siya. Yung una niyang pitch, unang-una, kung nakita niyo na yung teaser nito, nandun yung start image ni Lovie sa initiation. At second, pinasok niya rin yung esoteric parts. Ibig sabihin, uy, naniniwala siya. No? Naniniwala siya. In fact, pag narinig niyo siya, kasi ginawa niyang meta-docu-fiction ng film. Pag narinig niyo, manapanood niyo, makikita niyo rin yung sentimento. And I thought, this was it. Nung 2024, sabi ko, nalaman ko, 150th year na ni Oriam, sabi ko, kailangan matapos na natin. Tatanggapin mo ba? Sabi ko. Kasi kung hindi, i-retire ko na talaga to kasi it had been on my mind for so long. I have been shooting documentaries, interviews, etc., etc. When NHCP partnered with us, no, I was so thankful. No, they're here, no, there are many representatives from the National Historical. I didn't know na napili siya na i-commemorate nila this year. Diba? After 128 years, that is so awesome. No? She was only 22 in 1897. Kaya sabi ko, diba, I mean, maybe, dapat siya magsasalita nun. Maybe it was all intentional. I hope that answered your question. Thank you. Thank you,